bagay na hindi karapat-dapat. So kaya ngayon, pagka Sunday, ito yung refreshing day natin. Kung kailan tayo ay tutulungan ng Panginoon upang maalis yung mga hindi magagandang bagay na naranasan natin at yung narinig at naramdaman. Kaya itong Sunday worship, alam natin palagi natin kasama ang Panginoon. Alam natin ang lahat ng mga nanampalataya kay Kristo ay pinananahanan ng Banal na Espiritu Santo. Pero yung Sunday is a special day. Dahil dito natin ibubuhos ang buo nating pagkatao, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating puso, ang ating isip. Kaya sa mga oras na ito, kalimutan natin yung mga dinaramdam natin. Yung mga problema, yung mga bagay na mabigat sa ating puso, ito ay kalimutan natin dahil ito ang oras ng Panginoon. Siguro manalangin muna tayo, at humingi tayo ng patnubay. Heavenly Father, Almighty God, Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa na ibuhos ang kanilang lakas, ang kanilang isip, ang kanilang puso sa oras na ito na ituon sa inyo. Panginoon, ito lamang ang maibibigay namin sa inyo, ang taus-pusong pasasalamat, pagpuri, pagsamba. Hindi namin kayang bayaran ang lahat ng kabutihan sa amin. Ganon din, Panginoon, ang kaligtasan na ipinagkaloob niyo sa amin ng walang bayad. O Lord, tulungan niyo kami na maibuhos namin ang aming pagmamahal sa oras na ito. Buksan ang aming puso at isipan sa mga ipapahayag ninyo. At tulungan ninyo, Panginoon, ang bawat isa ng pakumbaba. Tulungan ang bawat isa na tanggapin ang mga katotohanan na ipapahayag at ituturo niyo sa amin sa araw nito. Nawa, Panginoon, ang inyong banal na salita ang magpalakas ng loob namin. At makita namin yung mga malabong bagay sa mundo ito. Maging malinaw sa amin ang inyong mga banal na plano. So, Lord God, pangunahan niyo po kami. At tulungan niyo kami, Panginoon, na maibigay namin sa inyo ang karapat-dapat at ganap na pagsamba at pagpuri. Iniiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming pagpapalitas. Amen. 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 Sana huwag kayo malungkot. Malungkot lang ako magsalita, pero masaya. Pangalawa, ito pong Sunday worship, alam ko, maski na doon sa Sydney, sa Australia, nag-usap-usap din kami katulad ninyo na kami magtatagpo sa ganitong oras at panahon. Ngayon, although kayo lang nag-usap nito, kasama natin ang Panginoon. So alam ng Panginoon kung anong oras tayo dapat magkita-kita. Right? Wala akong marinig na amen. Amen. So ngayon, kung ang usapan natin, magtatakbo tayong Panginoon, halimbawa sabihin natin, 1:00, 5:00, anong oras kayo darating? Hindi nabanggit ko kasi ang Panginoon ay tapat sa atin. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nahuhuli, hindi rin siya nahuuna. So dapat ganun din tayo kung nasa atin ang Panginoon. Amen? Amen! So ngayon po, kami ay mag-introduce sa inyo ng ilang mga bagong awitin. Siguro tingnan muna natin, magandang buksan natin ang ating worship sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po ay galing sa Psalm o sa Salmo na ito ay panawagan sa atin. Ang sabi dito, shout for joy to the Lord, all the earth and all the earth. Ibig sabihin sa buong mundo, ang lahat ng nasa Kanya. Sambahin, worship the Lord with gladness. Ito yung sinasabi ko kanina, dapat masigla at masaya tayo. Talikuran natin yung mga bagay na magiging hadlang. Come before Him with joyful singings. Pagkatapos, kilalanin daw natin
na ang Panginoon ay walang iba kundi ang Diyos. It is He who made us and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, may pasasalamat at purihin daw natin siya. Bakit? Give thanks to Him and praise Him, His name. Sinabi sa atin ang dahilan kung bakit dapat natin gawin ito. Ang sabi dun sa verse 5, ano sabi? For the Lord is good, and His love endures forever. Ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa atin ay everlasting ang ibig sabihin. Hindi ito natatapos, hindi nagwawakas. Ito ay patuloy panghabang panahon. At ang sabi, ang katapatan niya ay walang hanggan. Through all generations. So mababayaran ba natin ito? Hindi, ang ganti natin dito, siya ay purihin at sambahin at pasalamatan ng ganap. So ito ang gagawin natin ngayon. Ano ba ang mga ginawa ng Panginoon para sa atin? Una-una, ipinadala niya ang kanyang bukong anak. So ngayon, aawitan natin ang Panginoon. Hindi malungkot, sabi niya, with gladness, with joyful singing. So, umpisahan po natin, yung ating aawitin. Jesus, you came to the earth, dying the death I deserve. Free me to love and to serve for your glory. You pulled me out of the place, covered my guilt and my shame, give me a hope and a name for your glory. So whatever I do, one thing I pursue, I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has dawned, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Whether I'm honored or cursed, seen as the last or the first, you give me faith to endure for your glory. Let me be broken or blessed, use me in life or in death. I want to stand every breath for your glory. So whatever I do, one thing I pursue, I want to please you, oh God, all of my days. Your mercy has dawned, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. You bought me, you own me, the love you have shown me has captured my heart and devotion. My life has been paid for. I know I was made for this one thing. This one thing. I want to please you, oh God, all of my days.
Your mercy has gone, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Ang susunod po nating awitin ngayon ay yung handog natin na pagmamahal sa Panginoon. I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hand are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything we've been through. Use it for your glory, Lord. We offer our days to you, lifting our praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, we offer you our life. Amen. That's all we can offer the Lord really in it, because hindi natin kayang bayaran, hindi natin hihirapan pa yung dapat natin pagkalaw sa Panginoon. Ito yung taos-puso natin at pag-ibig sa Panginoon. Ang susunod nating awitin na gusto namin introduce sa inyo, ang pamagat nito ay
O Lord, my rock and my redeemer. O Lord, my rock and my redeemer, greatest treasure of my longing soul. My God, like you there is no other. True delight is found in you alone. Your grace, a well too deep to fathom. Your love exceeds the heavens' reach. The truth, a fount of perfect wisdom, my highest good and my unending need. O Lord, my rock and my redeemer, strong defender of my weary heart, my sword in life's cruel deceiver, and my shield against his hateful dart. My song when enemies surround me, my hope when tides of sorrow rise, my joy when trials are abounding, your faithfulness, my refuge in the night. O Lord, my rock and my redeemer, gracious Savior of my ruined life, my guilt and cross laid on your shoulders, in my place you suffered, bled, and died. You rose and death I conquered. You broke my bonds of sin and shame. You rose, the grave and death are conquered. You broke my bonds of sin and shame. O Lord, my rock and my redeemer, may all my days bring glory to your name. May all my days bring glory to your name. Amen. Amen. Sa ngayon ay ihanda natin ang ating mga sarili bago tayo makisalo sa hapunan na po. Alam mo na ng Panginoon na isang, hindi daw ito memorial, ito daw ay
time of remembrance. So bago tayo, before we partake, mahalaga na bukod sa ating babasahin yung pinipiling sa ating ni Paul, mahalaga na maunawaan natin kung ano ang kahulugan nito. Alam natin na ito ay Lord's Supper. Alam natin ito na itinatag ito ng Panginoon Jesucristo bago siya maghirap at ipako sa krus. Ngayon, ano ba ito sa atin? Bukod sa linggo-linggo natin ginagawa at ay nakikisalo, ano ba ang kahulugan nito sa ating puso at isipan? Marami tayong maisip bukod sa kanyang mga pinaghirapan o sa mga dinanas niya mga hagupin at paglapastangan sa kanya. Mahalaga natin malaman ano ba ito sa atin. Ano ba ang kahulugan sa atin ito? Kailangan malaman natin tuwing tayo ay makikisalo. Maraming dahilan. Marami tayong dapat na isipin tuwing tayo makikisalo. Ang unang-una sa lahat ay ito. Ang sabi dito sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Kasi ang pagmamahal sa ating ng Panginoon ay supernatural lang. Ito walang pinipili. Hindi ito bias, hindi ito nag-discriminate. Mahal niya tayo lahat. Kahit na ano pa ang lalim ng ating kasalanan. At ito'y pinatutuhanan ng Panginoon na ipinadalaan niya kayang kaisa-isang anak upang pasanin ang ating mga kasalanan. Ang sabi rito, pinatunayan, hindi lamang sinabi ng Diyos, kundi ito ay pinatunayan niya sa atin. Patunay na ganap ang kanyang pagmamahal sa atin. Pangalawa, ang sabi rito, while we were still sinners, Christ died for us.
Ang ibig sabihin nito, hindi na hinintay ng Panginoong Diyos na baguhin natin ang ating ugali o ating mga ginagawa. Ipinagana niya na kaagad ang kanyang anak upang bayaran ang ating mga kasalanan. Naunawaan ba natin ang lalim nito? Naunawaan ba natin na wala misa sa atin dito na karapat dapat iligtas? Ang dapat sa ating lahat ay parusahan sa impyerno. Pero ganun pa man, dahil sa kabutihan ng Panginoong Diyos, ito ang ginawa niya sa atin. Ang isang ba kailangan natin tandaan, ang kaligtasan ito, ang ating kaligtasan sa ating mga kasalanan, maaari lamang natin itong makamtan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Walang iba. Kaya tuwing sasalo tayo dito, ito ay simbolo ng kanyang katawan kung saan pinatong sa kanya ng Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga pagkakasala. Yung pagkukulang, yung ating mga transgressions, yung ating mga kasalanan, pinasan ng Panginoong Kristo upang hindi na tayo maghirap pa. At yung dugong iyon na dumanak dahil sa mga kasalanan natin, ginawa niya ito ay once and for all. Ang mga kasalanan ng unang panahon sa kasalukuyan at sa hinaharap ay kayang bayaran ng dugo ni Kristo Jesus. Kaya tuwing tayo sasalo ng ganito, isipin natin palagi na siya naghirap, tayo ang nakinabang. Siya nahirapan, tayo ang gumaling. Ang Panginoong Jesucristo, na kaisa-isang anak ng Diyos, sino na tayo para siya gumawa rito? Akuhin ang kasalanan natin. Sa totoo, none of them deserve anything from the Lord. Pero sabi ng Panginoon, dahil mahal ko kayo, susugo ko yung aking anak para hindi kayo maghirap. At maligtas tayo sa siyang nakapangpan. So kailangan natin, tuwing tayo ay sasalo ng ganito, maunawaan natin kung anong kahulugan nito sa bawat isa sa atin. Basahin po natin yung pinagbilin at pinasa sa atin ni Paul. Ang sabi sa 1 Corinthians 11:23-26, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' So let us all now eat together." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me." Minabuhay na. At narito po yung banal na pangako sa atin. So verse 26, nakita natin ang pangako, ano? "For whenever you eat this bread and drink this cup," ano sabi? "You proclaim the Lord's death until He comes." So the Lord is coming, and He is coming soon. So tuwing tayo ay magsasalo-salong ganito, tandaan natin, siya naghirap, tayo nakinabang. Siya nahirapan, tayong gumaling. At ang pangako niya, siya ibabalik at babalikan tayo. Napakaganda. Kung tayo magsasalo-salo ng ganito, isipin natin lahat may pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. All these blessed promises will one day be fulfilled. Pero habang naghihintay tayo, patuloy tayong magpasalamat, sambahin siya at purihin at ibigay ng tamang panahon para sa Panginoon. Amen? Amen.
Alam niyo ang kalaban gano'n eh. Pagka tayo nagsasama-sama sa pangalan ng Panginoon, ang kalaban ay kumikilos din. At he interrupts and disrupts. Pero ngayon ay kanina kumain tayo ng tinapay, pero ngayon po kakainin natin ay ang salita ng Panginoon. Spiritual food naman po tayo. So ang gusto ko pong i-share sa inyo ngayon ay isang kasaysayan na kilala po ito, marami nakarinig na nito, nakabasa at nakakaalam. It's a popular Bible story and it's a true story. Hindi ito parable, hindi ito talinghaga. So, siguro lumapit muna muli tayo sa Panginoon, tumingi tayo sa Kanya ng tulong at pangunawa para lahat ng ito ay maging malinaw sa atin. Dalangin po tayo. O Lord God, maraming salamat sa nagdaang sandali. At ngayon, Panginoon, hinihiling namin sa inyo na kami tulungan ninyo na makaunawa. At buksan niyo ang aming puso at isipan upang ang lahat ng ito, Panginoon, ay maging matamis sa bawat isa. Alam po namin na wala kayong hangad, kundi kami, Panginoon, ay tulungan makapamuhay sa mundong ito. Matuto namin harapin ang lahat ng bagay na may pagtitiwala sa inyo, Panginoon. So, Lord God, alam po namin na lahat ng ito isa ikabubuti namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lahat ng ito ay hindi lamang namin paglimanin, kundi ito ay manatili sa amin upang kami ay matulungan at mapalakas ang loob tuwing kami, Panginoon, ay haharap sa anumang bagay. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, na lahat ng ito ay inihiling namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, ang kasaysayang ito ay may halo itong mga himala. Dahil ang lahat ng involved dito ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Dito makikita natin sa kasaysayang ito ang kapangyarihan ni Jesus. Hindi lamang sa mga demonyo, kundi kasi na sa ating kalikasan. Dito makikita natin, tuturuan tayo ng Panginoon tungkol sa pananampalataya, tungkol sa fear o sa takot, at tungkol din sa ganap na pagtitiwala sa Diyos. Sa babasahin po natin, maiksi lang ito, sa Matthew chapter 8, it's only 5 verses. Ang tawag natin dito, Jesus comes the storm. So dito po natin sa Matthew chapter 8 verses 23 to 27 makikita itong kwentong ito. Ang sabi dito sa verse 23 po, as he got into the boat, his disciples followed him. Suddenly a violent storm arose on the sea so that the boat was being swamped by the waves. But Jesus kept sleeping. So the disciples came and woke him up, saying, Lord, save us, we're going to die. He said to them, why are you afraid, you of little faith? Then he got up and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the sea obey him. Napakasimpleng kwento o salaysay, pero it is packed of full of truth na kailangan natin maunawaan at makita natin at matutunan ang itinuturo nitong kasaysayan ito. Ang una-una natin makikita dyan, sa verse 24, makikita natin dito yung pagkatao ni Jesus. Yung tinatawag natin yung kanyang humanity. Dito po sa Matthew chapter 8, sa simula ng chapter na ito, makikita natin dito kung paano si Jesus nangangaral, nagtuturo, nagpapagaling.
Marami siyang tinutulungan nung siya'y narito. Sa chapter 8, makikita natin dito na siya'y marami mga bulag na nakakita, mga lumpong nakalakad, mga taong sinasapian ng mga demonyo ay napapagaling niya. Sa maghapon niyang pagtuturo, pagpapagaling at pangangaral, maraming tao ang sumusunod sa kanya at naghahanap. Yung iba, curiosity, yung iba naman totoong mga alagad. Sa dami ng tao, ang sabi sa kanyang mga alagad, tayo ay sumakay sa bangka at lumipat tayo sa kabilang ibayo. Kaya dito natin makikita na sila ay sumakay sa bangka. Pero nakita natin, siya ay habang sila nasa bangka, sila ngayon ay inabot ng malakas na bagyo. Pero nakita natin si Jesus natutulog. So nakita natin na siya napapagod katulad natin. Nahihirapan, napapagod. Hindi ba pag galing tayo sa trabaho, napapahinga rin tayo? Sino ba ang pag galing sa trabaho? Gising. Napapahinga tayo lahat, hindi ba? Napapagod tayo. Ganon din siya. Ganon din ang Panginoong Jesus. Sa totoo, wala silang mga transport katulad natin, wala silang mga kotse, wala silang mga jeepney, wala silang mga tricycle, wala silang mga motorsiklo. So on a day-to-day basis, ang Panginoong Kristo ay naglalakad lamang. Hindi lamang siya naglalakad, ginagamot niya mga may sakit, nagtuturo ng angaral, at naglipat siya ng mga bayan. So ngayon, pagsakay nila sa bangka, sila ngayon ay nakasagupa ng malakas na bagyo. Pero si Jesus ay natutulog. So makita natin yung kanyang pagkatao. Right? Sa verse 26, makikita naman natin dito yung kanyang pagka-Diyos. Ano sabi na sa verse 26? And he said to them, why are you afraid of me? Then he got up and sinaway daw ng Panginoon Diyos ang hangin at ang baga. Hindi natin kayang gawin ito, Hindi nga natin mapatigil yung bagyo o ulan, hindi ba, Hindi natin mapahupa ang baha. Pero ikaw, Panginoon, taong-tao, pero Diyos pa rin. Ito ay isa sa dapat natin maunawaan ng ganap. Nung naparito ang anak ng Diyos, siya ay taong-tao katulad natin. Pero hindi mawawala ang pakailaman ng kanyang pagka-Diyos. Imposible itong mangyari. So nakita natin yung duality ng Panginoong Kristo. Nung narito siya ay taong-tao, may laman, may dugo. Nagugutom, nahihirapan. At the same time, He is also God. Hindi natin kayang sawayin ang hangin, baha, o anumang bagay. Hindi ba Ito ay prerogative lamang ng Panginoong Diyos. Karapatan nila ito ng Diyos. Sila lamang ang maaaring gumawa nito. Patunayan po natin. Dito po sa Genesis chapter 1, verse 9, ang sabi rito, ito yung paglikha ng Panginoong Diyos. Ito sa mundo nito. Ang sabi niya, then God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. Sinabi lang ng Panginoong Diyos, nagtipon-tipo ng tubig sa isang lugar lamang, kaya lumitaw ang mga katuyuan. Isa pang katotoo, Genesis chapter 8, verse 1, natatandaan natin yung kasaysayan ni Noah. Ang sabi rito, but God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And He sent a wind over the earth and the waters tuyo. Again, lahat ng ito, sinabi lamang ng Diyos, inutusan. Yung last nating halimbawa at takto, Exodus chapter 14, verse 21. Natatandaan ba natin yung Red Sea? Kung saan sila ay pinawid ng Panginoong Diyos. Ito ang sabi, then Moses stretched out his hand over the sea. Hindi si Moses ang humawi nito. Sino raw ang humawi? The Lord drove the sea back with a powerful east wind all the night and turned the sea into dry land. Hindi lamang hinawi ng Diyos na tuyo pa rin yung kanilang lalakaran. So the waters were divided. So Diyos lamang
ang makagagawa nito. Ngayon, ang sunod natin makikita rito, ito pong reality na tinatawag na mga storms of life na sinasabi. Ano ba yung storms of life? Ito yung mga dinaranas natin dito, mga trials and challenges sa buhay. Ang sabi dito sa verses 23 to 24, nung sila ay sumakay ng bangka, ang sabi dito, sumakay din yung kanyang mga alagad. Kaya lamang, bigla silang inabutan ng malakas. Ang sabi dito, napakalakas na bagyo, violent storm. At yung kanilang sinasakyan ay malapit ng matabunan ng mga malalaking alon. So, hindi ito maliit o mahinang bagyo. Malakas ito. Natural lamang yung kanyang mahalaga ay matakot. Bakit hindi sila matatakot? Hindi ba sila nakakita ng ganitong kalakas na bagyo? Tandaan po natin yung mga alagad ni Kristo ay dati mga mangingisda. Nakakita na sila ng iba't ibang klaseng bagyo pero dito lamang sila natakot. Ang sabi, violent storms, napakalakas nito. At halos natabunan ng kanilang bangka. Kaya ano sabi nila? Nasa panic mode sila, ano? Ang sabi nila, Lord, save us, we're going to die. Siguro kakanta ka sila. Sila ay takot na takot, si Jesus naman ay natutulog. So, dalawang bagay ang itinuturo sa atin dito. Unang-una sa lahat, yung tinatawag natin na ganap na pananampalataya. Yung tinatawag natin trusting faith. Ang nagbibigay sa atin ng halimbawa dito, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Takot na takot yung kanyang mga alagad, si Kristo Jesus ay kampante naman. Natutulog siya. Bakit kaya siya kampante? Tandaan natin, paro siya ng panahon na ito. Tao. Bakit kaya siya kampante? Bakit kaya wala siyang takot sa kabila ng kanilang kalagayan? Dahil tunay siya nananampalataya sa Diyos Ama. Let me explain this. Ang pinakamahirap natin unawain ay yung Diyos na tatlo ang persona. Nahihirapan ang mga Kristiyano na ito, gusto nilang paniwalaan, pero nahihirapan silang ipaliwanag. Sino ba makapagpapaliwanag dito tungkol sa Trinity? Pero naniniwala tayo, right? Taas yung kamay nyo kung kayo naniniwala sa Trinity. Okay, tatlo lang sila. Bakit naman? Sino ba naniniwala sa Trinity? Yes, lahat tayo pero napakahirap ipaliwanag, hindi ba Okay. Para madali natin maunawaan ganito. Tandaan natin, God is a being in 3 persons. Right? So, iba yung kanyang a being and a person is 2 different things. Halimbawa ako, ano ba ako? Tao. Human being. Pero as a person, sino ako? Pastor Hill. O si Hill. So human being ako, pero as a person, I am Pastor Hill. So ang Diyos is also a being, pero 3 persons. Kaya tawag sa kanya ay human being, higher being with 3 persons. Meron bang ganun dito sa mundo? Wala. Kaya siya higher being. So ako, a human being, and as a person, I'm Pastor Hill. Lahat tayo ito human being, pero different persons, right? Yun, siya lamang ang ganon. Ang Panginoong Diyos, higher being, pero 3 persona. Ngayon,
may nag-iisip naman, sino mataas doon sa tatlong persona? Walang mataas sa kanila. Because they're one higher being, tatlo lang ang kanyang persona. Halimbawa ganito, sa church natin ngayon, sino ang pastor niyo? Pastor Darwin at saka si Robbie. Pero kung titingnan natin, sino ang senior? Yes. Siya yung junior pastor natin, right? Pero they're both human being, pero dalawang persona, right? Magkaiba si Darwin, magkaiba si Robbie. Kaya naman, siya ay senior, siya ay junior. Pero they're equal. Pareho silang pastor. Pareho silang human being. It's the same thing with God. It's the same thing with God. Kaya pag may nagtanong sa atin, kaya tuwing babasa tayo ng banal na aklat ng Diyos, tandaan natin, they're the same, they're equal. In power, in quality, in aspect, pare-pareho sila. Ang pagkakaiba lamang, tatlo sila persona. Wala tayong ganon, tayo human being is a higher being. Tatlo ang persona niya. Kaya dito sa ating pinag-aaralan ngayon, dito sa ating pinapahayag sa atin ng Panginoon Diyos, si Jesus ay kampante-kampante sapagkat ganap ang pagtitiwala niya sa Diyos Ama na siya'y pag-iingatan at pangangalagaan. Although siya ay nasa laman, dugo, katulad natin, narito siya. Pero siya, ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon Diyos ay absolute, total, ganap. Meron ako isi-share sa inyo. Ang tawag dito Messianic prophecy ito, o Messianic psalm. This refers to the Lord Jesus Christ. Bago siya dumating dito, ipinapahayag mo unang panahon kung gano'n ang kanyang pagtitiwala sa Diyos Ama. Ito ang sabi dito, He who dwells in the shelter of the Most High, this is Jesus Christ, will abide in the shadow of the Almighty. Ito daw, ang pagdating dito ng Panginoon Jesucristo, ito ang kanyang trust sa kanyang Ama. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Kung tayo nga sa Panginoong Jesucristo ngayon, He is also our fortress and our refuge. Siya ang ating muog at siya ang ating kanlungan. Ang Panginoon tinuturo sa atin dito, kahit na tayo alagad ni Kristo, kahit na tayo nasa Panginoon, wala sa atin free o exempt sa storms of life. Ang buhay natin ay hindi smooth sailing. Tayo rin nakakaranas ng bagyo ng buhay. Kaya although tayo nasa Panginoon sa Kristo, tandaan natin, mararanasan pa rin natin ang mga pagsubok at pag-iingat dito sa mundo ito. Bakit kaya? Dahil ang mundo ito ay puno-puno ng mga kasalanan, hindi humano. Lahat tayo ay naapektuhan. May mga relihiyon na nagtuturo na ikaw ay manampalataya sa Diyos at hindi ka magkakaroon ng problema. And that is unbiblical, that is untrue. Walang katotohanan iyon. Sa totoo lamang, yung mga bagyo dumarating sa buhay, unexpected natin na hindi natin akalain. Meron ako sa inyo si-share. Alam po natin, kasama natin ngayon si Sister Steph. Kasama rin natin yung ang aking manager, ang aking Mrs. Siya yung aking finance manager, ang aking Mrs. So narito, ito mga kapatid natin sa pananampalataya. Alam ko nabalitaan nyo na sila ay nagkasakit at gumaling. Pareho sila nagka-cancer. Alam ba nila magkaka-cancer sila? Hindi. Ito ay bigla na lamang dumating sa kanilang buhay. Iba-ibang paraan ang pagdating ng mga pagsubok sa atin. May matindi, may magaan. Meron naman panandalian lamang. Pero silang dalawa, halimbawa kay Sister Steph. Ang naranasan ni Sister Steph is endometrial cancer with regards to reproductive system ng babae.
Apat na reproductive organs ang inalis sa kanya. She went through 5 weeks of daily radiation. 5 weeks of daily radiation. Pero ganun pa man, dahil siya ay nananampalataya sa Diyos, hindi siya naging free, hindi siya naging exempt. Nakaranas pa rin siya. Ang pagkakaiba naman, kasama niya ang Diyos. Kasama ang Diyos. Hindi niya nakalimutan na kasama niya ang Diyos. Kasama niya ang Diyos nung siya'y chine-check up, kasama niya ang Diyos nung siya'y sinabi sa kanya ng doktor na siya'y ooperahan, kasama niya pa rin si Kristo Jesus. Nung sabi ay ooperahan siya, kasama niya ang Panginoon si Kristo nung siya'y niradiation. Hanggang ngayon, kasama niya sapagkat si Panginoon si Kristo ay nasa kanya. Ang tanong, bakit kaya? Ganon din si Sister Daisy. Sister Daisy naman, cancer naman sa lungs. Hindi namin alam na meron siya. Nalaman na lang namin later. Kaya ngayon, kalahati lang yung kanyang left lungs. Pero praise God, dahil hindi siya nangailangan ng chemo or radiation. Nakita natin So, wala sa ating exempted or free from any trials and challenges of life. Ito ay bahagi ng buhay natin. Pero, we should be comforted because Christ is with us. Kasama natin ng Diyos. Ngayon ang tanong, bakit yung iba hindi nakakaligtas? Nangangahulugan ba hindi sila mahal ng Diyos? Nangangahulugan ba pinabayaan sila? No! Ano ibig sabihin nun? It's time for them to go home with the Lord. Hindi mo mas maganda doon kaysa rito? Ganun po kayo. Di ba amen yun? Amen. Yun ang katotohanan. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Ang pagkukulang ay nasa atin sapagkat hindi ganap ang ating pananampalataya at pag-iwala. Itong kasaysayan ito napakasimple pero makikita natin pinatututuhanan sa atin na hindi tayo. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Balikan natin yung sinabi. Ang sabi nga kay Kristo Jesus, Lord, save us. We're going to die. Nakita natin hindi pwede magsama yung faith and fear. Opposing ito May tension. Yung fear and faith, hindi pwede magsama. Sila natakot, maski kasama na nila si Kristo Jesus. Tingnan natin ang sabi ni Kristo. He said to them, why are you afraid, you of little faith? Bakit sila natakot? Anong dahilan? Ang sabi ni Jesus, bakit sila natakot? Kasi little faith. May pananampalataya pero ganito maliit. Little faith. Kaya sabi ko, hindi pwede magsama yung dalawa. It's either your faith will drive your fear or fear will drive your faith. Incompatible yung dalawa. Incompatible. Hindi pwedeng magsama yung ating pananampalataya at takot. Kaya, titingnan natin ang sabi ni Kristo, bakit ka natatakot? Napakaliit naman ang iyong pananampalataya. Ito mga alagad niya ito, nakita niya kung ano mga himala na ginawa ni Kristo. Nakakita yung bulan, nakalakad ang lumpo. Nagpalayas ng mga demonyo. Pero, kakaunti lamang ang kanilang pananampalataya. Ang sabi ni Jesus sa atin ngayon, ang kasaysayan ito,
Huwag daw ang ating pananampalataya raw hindi sang-ayon sa laki ng ating mga pagsubok sa buhay. Ano man ang laki o liit ng pagsubok natin sa buhay, kailangan ang ating pananampalataya as may higit doon sa ating nararanasan. Sino ba nagdala sa kanila dito sa bangka? Ang Panginoong Jesus. Alam niya bang darating yung bagyo? Of course He does. Diyos siya. Pero isinama pa rin. Bakit? Gustong subukin ng Panginoong ni Kristo ang kanilang pananampalataya. Gusto niya makita kung gaano talaga, kung ganap ang pananampalataya sa kanya ng kanyang mga alagad. Ito rin ang sinabi ni Apostle Peter. Kaya sabi ni Apostle Peter, bakit tayo makakaranas ng ganito? 1 Peter chapter 1 verse 7, your troubles have come in order to prove your faith is real. Meron pala faith na faith. May faith ano? Paano natin malalaman yung faith? Humihina. Humihina. Parang bumili tayo ng appliances. Pagka faith ito, hindi natatagal, hindi ba ano? Pero pag totoo, matibay ito. Same thing with our faith. Pag ganap, hindi ito natitinag, hindi natatakot, ano? Kasi ang kanyang pananampalataya ay higit dun sa kanyang nararanasan o dinaranas. Ang sabi dito, your faith is worth more than gold. That's because gold can pass away even when the fire has been made it pure. Yun ang sabi dito sa huli. Hinighlight ko ito because it is important for us to understand. Your faith, ito daw ating pananampalataya, we will be rewarded one day pagbalik ni Kristo rito. Your faith is meant to bring praise, glory. Ito mararanasan tayo pupurihin, pararangalan pagdating ni Kristo Jesus. Dapat daw ang ating pananampalataya is indestructible. Kung totoo ito, hindi ito matitinag at masisira kahit na ano pang ganasin natin sa buhay. Ito ang patotoo natin ngayon kasama natin dito. Mahalata ba natin na sila nagkasakit ng cancer? Hindi ano. Parang ako ang may cancer. Pero sila wala. You see, kasi yung ating takot o pangamba, ito ang nangibabaw sa atin. It distorts our perception. Lumalabo yung tunay natin nakikita. Isa pa, pag tayo natatakot na nangangamba, parang gawin natin in-insulto ang Panginoon Diyos. Sino ba makakalabas nito? Siya. Pangalawa, hindi naman natin kayang gawa ng parang mababago ba natin? Hindi. So, ang hinihiling niya sa atin, ganap na pananampalataya. Ganap. Hindi kaunti. Ganap. Total, absolute. Ang sabi nga, tuwing meron tayong mararanasan o dinaranas, we should come believing, not despairing. At kung tayo lalapit sa Kanya with confidence daw and not fear. Ito mga alagad niya, nakalimutan ko sila kasama. Nakalimutan ang kasama nila is the Lord Jesus Christ. Ganun din tayo. Pag tayo may dinaranas na nakakalimutan natin na nandyan siya, Pero yun ay insulto kay Kristo Jesus. Nung sila humingi ng tulong kay Kristo Jesus upang sila iligtas, ito ang ginawa ni Kristo Jesus. Sinuway niya ang hangin at ang dagat at nagkaroon ng kapayapaan. Ganon din, pag tayo lumapit with confidence, ang Panginoon Kristo rin ang tutulong sa atin. Depende sa kanyang will. Kung ito'y mapapatutuhanan niya na ganap o totoo ang ating pananampalataya sa Kanya, then He will lift the burden up.
Pero pag hindi pa nagtatagumpay yung kanyang purpose sa ating buhay, yung trials and challenges natin will remain for a while. Ito ang katotohanan sa ating buhay. So hindi lamang iniligtas ni Kristo Jesus ang kanyang mga alagad, kundi pinatutuhanan niya kung sino siya. Na siya ay maaasahan at mapagkakatiwalaan. So ano man ang dumarating sa ating buhay, gano'n man kagulo, kadilim, o kalabo ang nararamdaman natin o dinaranas natin, tandaan natin, kasama siya. We can come to the Lord Jesus in confidence without fear. So ngayon, itong last verse natin, ang sabi nito mga kanyang mga alagad, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the sea obey Him. So ito rin ang tanong natin sa ating sarili. Sino ba si Jesus sa buhay natin? Sino ba si Jesus sa buhay ninyo? It's a good question. Tunay ba o ganap ba yung pananampalataya o pitiwala natin sa Kanya? Totoo ba? Kaya niya bang lutasin yung mga problema natin? Kaya niya bang pagalingin yung ating mga karamdaman? Tutulungan niya ba tayo? Napakasimpleng kasaysayan pero napakalalim ng itinuturo sa atin. So pag-isipan natin maigi, kilalanin natin, kung kaya niyang ibigay yung buhay niya para lamang tayo mapatawad at mailigtas sa tiyak na kapahamakan, gagawin na kahit na ano para sa ikabubuti natin. Ang hinihiling lamang niya pag lumapit tayo sa Kanya na may pagtitiwala. Sana kahit maiksi lang yung ating message ngayon, ito ay tinuro sa atin ng Panginoon. Sana ito'y makatulong sa atin dahil hindi matatapos ang pagsubok natin dito sa mundo ito. Tandaan natin ang Kanyang purpose. Tayo ay mapalago sa ating pananampalataya. Tayo matulungan niya upang tayo ay maging patotoo rito sa mundo ito. Nang sa gayon, makita ng ating mga kapitbahay, ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan, kung kanino talaga tayo. Alam niyo ba, sa kabila ng mga paghihirap natin, o mga nararanasan natin mga pagsubok, pag ito ay tinitiis natin at nagtitiwala tayo sa ngayon, ang nasa paligid natin ay nabibless, di ba? Tinatanong nila sa atin kung kuha ng lakas. Bakit kayo ay hindi nangangamba? Bakit kayo hindi nahihirapan? Bakit ganun na lamang para kayong walang mga problema? Mahihikayat sila ngayon sa Panginoon. Dahil kahit na hindi tayo magaling magsalita, yung ating pamumuhay ang magiging patutuo natin na tayo ay Kanya. Hindi natin kailangan magaling tayo magsalita. Ano? Ang kailangan natin, ang buhay natin ay nangangaral sa iba. Pagpalain nawa ng Panginoon ang lahat ng ibinahayag niya sa atin. Amen? Amen. Salamat po sa inyo lahat. Ngayon po ay aawit tayo muli para sa Panginoon. Awitan natin ang Panginoon ng ating closing song ito. Muli tayo ay magsaya, maging magalak tayo, and we should sing joyful song to the Lord. Tandaan natin, hindi ito ang tahanan natin, ano? Saan ba ang tahanan natin? Well, tatlo lang yata ang tahanan. Hindi ba ba? Hindi? O isa pa, saan ba tayo pupunta lahat? Kailangan kong pilitin yan. Okay. Tayo po ay gumamit. Awitan natin ng Panginoon. Tayo ay magalak sapagkat ito yung hinihintay natin.
Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Be still and remember the worst that can come, but shortens our journey and places us. No hour should be wasted on seeking our joy and placing our hope in what will be destroyed. We'll look for a city that hands have not raised. We'll long for a country that still has no stay. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. We'll look for a city that hands have not raised. We'll long for a country that still has no stay. Though trouble and anguish increase all the more, they cannot compare to the glory in store. Come joy or come sorrow, whatever beholds, the light of the Savior will outshine them. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. Christ our glory, Christ our hope, Christ our King forevermore. From joy or come sorrow, whatever befalls, the light of the Savior will outshine them all. Amen. Manalangin po tayo. Heavenly Father, Almighty God, Panginoon, salamat sa presensya mo sa mga oras na ito, Lord. Salamat, Panginoon, at kasama namin kayo. Salamat din, Panginoon, sa mahalagang araw nito na pinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pamumuhay, sa aming pong spiritual na buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging ganap ang aming pananampalataya. Nawa ang lahat ng katotohanan ito, Panginoon, ay magpatibay sa amin. Tulungan ang bawat isa na maging totoo ang pagtitiwala sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na wala kayong hangad, kundi kami lahat ay maging halimbawa sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming buhay ay mangaral sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga mahal sa buhay. Lord God, as always, Lord God, thank you, Panginoon, sa lahat ng kabutihan niyo sa amin, sa pagtatiyagaan ninyo sa amin, sa pagbabantay ninyo sa amin, sa pangangalaga ninyo sa amin, at sa pag-iingat ninyo sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, at nananatili kayong tapat at mahal sa kabila ng aming mga pagpupulong sa inyo. Lord God, pag-ingatan niyo po, Panginoon, kami lahat. Pagpalain niyo ang aming pagsama-sama, pagsalo-salo, Panginoon, at ganoon din, pag-ingatan niyo ang bawat isa sa kanilang mga pag-uwi, O Lord. Muli, Panginoon, kami makikipagtagpo sa inyo, Panginoon, next Sunday, O Lord God. Salamat po muli, Lord God, sa bawat pagkakataon na kami ay nakapaghahabit sa inyo ng pagpuri, pagsamba na walang takot, Panginoon. And we pray all this, O Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen.
Nandito ka na. Ganyan na ganyan. Sabi ka dito kay Lolo Dani. Sabi ka kay Lolo Dani. Hawak ako ha. Wala ko kayo. Ate. Sila Tita Daisy. Dito po kayo Tita Daisy. At nasa dito. Parang right pa. Alam nila. Wala ba nakaon? Bingo. Yun o. Diyan mo na. Ipicture tayo. Saan? Kuya. Ano ginagawa ko dito ngayon? Ako ba, ne? Asa ka po ba? At ilisan ka pa dito. Para pwede pa lang. Dito dyan. Medyo crowded sila dito. Balik kayo dito. Dito. Adun ako kay Daddy. Usap pa konti mo sa baka mag-open mamaya si Nino. Okay po ha. Wait lang po. 10 po ang bilang nito. 9, 8, 7, 6. Parang 5 lang po kasi. 5 lang. 5 nga. Ako na po pipindot. Sige na. Thank you. Ready po. 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay po. Thank you. Bye, Inang Ben. Hello, Ate Penny. Ayaw nga. Kasama siya. Nasakto. Na-shopping. Ninong sali na wala na. Pakita ko sa Baka nasa Happy Escapade. Gawa ito siya. Ayos natin yung ano.